Hayag saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. Kadang ako i-share sa imuha makita sa Exodus chapter 23 verse 25. Ana siya, simbaha ako ninyo nga inyong Dios ug hatagan ko kamog pagkaon ug tubig ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Grabe no. Ginadefine jud niya ang kanang kung kinsa siya nga pagka-Dios. Imagine this, ana siya, simbaha ako ninyo nga inyong Dios ug ayohon ko kamo sa tanan ninyong mga sakit. This verse gina-reflect niya kung paano mag-protect, kung paano magtabang ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. No, gina-reflect niya, gipaabot niya nga siya powerful nga Dios, siya balaan nga Dios, and also no, siya nga concern sa iyahang mga anak. But imagine this, sa una nga sentence no ginaingon niya, simbaha ako nga inyong Dios. Kinahanglan di ay sa atong kinabuhi simbahan nato ang Ginoo, no? Simbahon nato siya as our Lord and personal Savior. No, kinahanglan no tuuhon nato si God as our Lord and personal Savior kay maayo siya magatiman sa atong kinabuhi. Kung inyong nasayran ang kanang mga sentence diha, no, kay hatagan ko kamo og kanang pagkaon ug syempre no hatagan ta niya og kanang mainom. This verse gina-define niya ang iyang kanang protection and also ang iyang kanang pagtabang, pag-atiman sa atoa is dili basta-basta. You know what? This verse kung iliteral nato, night time nga mawad-an ta og kanang mga pagkaon sa atong lamisa, and also mawad-an ta og kanang financial. But tungod sa pagkamaayo sa Ginoo, gina-provide niya ang atoang mga needs. No, dili kay ta maglisod-lisod. It because ginapakita niya nga siya is provider jud sa ato ang kinabuhi. Kini nga verse, brothers and sisters, gina-remind ta niya nga ang atong Ginoo maayo kaayo sa tanan, maayo kaayo siya mag-atiman, maayo kaayo siya magpalangga. That's why no, we worship Him, we trust Him, and also kinahanglan na atay pagtuo sa iyaha. If your life no wala pa kay kanang faith or pagtuo sa Ginoo, I tell you, basaha ang kini nga pulong sa Ginoo. You know what? Ang kini nga version sa akong Bible, which is Bisaya version, is siya no, very nice kani siya basahon, it because very understandable kayo siya. And kung dili ka comfortable sa Bisaya nga books or Bible, no, basahan ka ng English version nga Bible. Kung asa ka comfortable nga language, dito jud ka magbasa, it because no, ang Ginoo ra jud ang magpasabot sa imuha kung kinsa siya nga pagka-Dios.